Idiniklara ng COMELEC na nuisance candidate ang 117 senatorial aspirant para sa 2025 midterm elections. Sorry, nuisance candidate ka. Ha? Nuisance? Bakit? Paano? Buti na itanong mo. May dalawang dahilan kung bakit ka naging nuisance candidate. Una, naintindihan, nirespeto, at sineryoso mo ba ang posisyong tinatakbuhan mo? To love and to be loved. Pangalawa, ginugulo mo lang ba ang eleksyon? Sinabi mo kasi nung nag-file ka ng COC na secret lang ang plataforma mo. Red flag yan sa amin dahil parang pinaglalaroan mo ang pagtakbo sa Senado. Magkamuka at magkatunog ang pangalan nyo ng isa pang lehitimong kandidato. Nililito mo ang mga botante at parang ninanakaw mo ang boto nila. Ang petition to declare a nuisance candidate ay pwedeng isampa ng kapwa kandidato o motu proprio ng COMELEC. Ibig sabihin, ang COMELEC Law Department na mismo ang pwedeng magdeklara nito. Take note, COMELEC din ang may kapangyarihan na magkansela ng COC kapag nakita ang kahit isang dahilan sa mga yan sa isang tumatakbong kandidato. Lahat yan nakasaad sa Section 69 ng Omnibus Election Code. Hindi basta-basta ang pagdeklara ng COMELEC ng nuisance candidacies. Baka naman dahil wala akong pera. O kaya naman dahil hindi ako sikat kaya ginawa kong nuisance. Uy, bawal na yan sabi ng Supreme Court. Ito ang sabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Ang sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate ang isang tao dahil lang wala siyang financial capacity to launch a nationwide campaign. Sa ikalawang desisyon po ng Korte Suprema, tinanggal na rin po yung dahilan na hindi porket hindi ka kilala sa lipunan o kaya wala kang political party ay automatikong ma-declare ka na nuisance candidate. 14 of the 117 senatorial aspirants declared as nuisance candidates by the Commission on Elections have filed their motions for reconsideration. Pwede pala mag-apela? Paano ba yun? Simple lang. Mag-submit ka ng motion for reconsideration sa COMELEC NBank. Paano kung ma-deny ng NBank? Pwede pang iakyat sa Supreme Court ang apela para makakuha ka ng temporary restraining order. Kaso nga lang, tatagal silang magdesisyon. Baka hindi na umabot sa deadline ng COMELEC para sa printing ng mga balota. The poll body assured the electorate putting off the ballot printing next month still keeps their activities on schedule. Halimbawa si Norman Cordero Marquez, animal rights activist na tumakbo sa pagkasenador. Ang 2019 elections, idineklara na siyang nuisance dahil wala siyang pondo para mangampanya. Tapos noong 2022 ulit dahil naman hindi siya sikat o kasali sa political party. Pero inakyat niya sa Korte Suprema yung kaso, di ba? At 2 beses siyang nanalo laban sa COMELEC. Correct! Maliraw ang judgment namin, sabi ng Supreme Court. Kaso nga lang, nung nag-decide na sila, ilang buwan nang tapos ang eleksyon. Hay! Napagod ako sa dami ng nuisance candidates this year. Oo na, sorry na. Next election, sa ayusin ko na para hindi na maging nuisance. Dapat lang. O siya, kita-kits sa May 12? Sige.